Nagsagawa ng kilos protesta ang ilang grupo sa Mendiola kanina kaugnay ng marahas na dispersal sa mga magsasaka sa Kidapawan City noong Biyernes. Tanong ng grupo, saan napunta ang bilyon-bilyong pondo para sa mga naapektuhan ng El Nino? Ayon naman sa Department of Agriculture, nasa mahigit 3.6 billion pesos na ang nagagastos ng pamahalaan para rito. Live mula sa Quezon City, may report si Victoria Tulad. Victoria. Kara sa isang press conference, sinabi ng pamahalaan na hindi kasing lakas ng inaasahan ang epekto ng El Nino. Nasaan ang bilyon-bilyong El Nino funds? Yan ang tanong ng mga nagkilos protesta sa Mendiola na kinondena ang marahas na dispersal sa mga magsasaka sa Kidapawan City. Ayon sa grupo, malinaw daw na may kakulangan sa paghahanda ng pamahalaan. Sa press conference ng El Nino Task Force na binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, tinalakay ang roadmap to address the impact of El Nino o rain. Sinabi rin dito na hindi patiyak kung magkano na ang nagastos sa 19.2 billion pesos na El Nino Fund. Wala kaming aggregate na figure pa, no? Kasi kanina ang pinag-report namin is on a per agency. So this will have to be consolidated. Yung actually nilagay namin na 19.2 billion, that was really considering the worst case scenario. Pero ayon kay Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala, 3.646 billion pesos na ang nagastos ng gobyerno. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sa 23 pinakaapektadong probinsya, 7 ang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa El Nino. Iyan ang Isabela, Quirino, Bukidnon, Davao del Sur, Cotabato, Maguindanao at Basilan. Sabi ng DA mula February 2015 hanggang April 2016, 9.9 billion pesos na ang production loss sa buong bansa. Sa kabila nito, mas kaunti pa rin daw ang nasira sa agrikultura. Hindi raw kasi kasing lakas ng inaasahan ang El Nino at nakapaghanda raw ang pamahalaan simula pa noong nakaraang taon. Government has been fairly successful in mitigating the impact of El Nino, particularly in ensuring sufficiency in supply of food and keeping food prices stable. This is through several means. One is production support, like irrigation and distribution of seeds in non-vulnerable and mildly affected provinces. Second, timely importation. And third, a price freeze in areas that declared a state of calamity. By the tail end of 2015, we had made a projection na dapat po ay ang nakikita naming magiging sira ay more or less 970,000 metric tons na palay. Dahil napuno po yung tubig, yung mga dams, meron po kaming maximization po ng mga areas na may patubig. Ang nakikita po namin maaring maging sira lang po ng palay production for this whole El Nino ay baka po mga 203,000 metric tons lang po. Nanatili rin daw na mababa ang presyo ng bigas at may buffer stock pa ang bansa na magtatagal ng 34 na araw. Ang hunger rate din daw ay nasa pinakamababa simula noong 2004. Kumpara noong El Nino ng taong 1997 at 2010, nabawasan naman umano ang lawak ng lupang napinsala ng El Nino. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, sinabing patuloy ang kanilang pagbibigay ng cash for work at food packs. Ayon sa El Nino Task Force, bagaman may mga ipinatutupad na mitigating measures ang national government, kailangan pa rin ng mas mahigpit na koordinasyon sa local government units. Sa pamamagitan daw nito, mas madaling matutukoy ang mga lugar na nangangailangan ng tulong at mas madali ring makapagpapadala ng ayuda. From where we sit, we recognize that there are programs on the ground. RAIN is being implemented. We do not discount the possibility that there could be gaps and that there are certain pockets or specific areas where the assistance has not been has been deemed inadequate or they have not been reached. Kara ayon naman sa Pag-asa, pagdating ng Hunyo ay mababawasan na ang epekto ng El Nino. Magsisimula naman daw kasi ang tag-ulan. Kara? Victoria,
Ang sinasabi ay 3.6 billion pesos na yung nagagastos ng pamahalaan para dito nga sa El Nino. May sinabi ba sila kung magkano dito sa pondong ito ang napunta mismo doon sa Kidapawan? Kasi ito yung area of concern ngayon dahil dito nga nagkaroon ng gulo at sinasabi ng mga magsasaka na nagprotesta na nagugutom na daw sila at wala raw tulong na dumarating mula sa gobyerno. Ano ang sabi ng gobyerno? Meron ba silang binigay na tulong sa mga nasa Kidapawan? Kanina, Kara, tinanong natin yung breakdown ng budget nila para nga dito sa El Nino. Pero ayon sa NEDA, ay kailangan pa nilang i-consolidate lahat ng figures dahil paiba-iba raw yan kada buwan at hindi pa raw sila makapagbibigay ng exact figures. Doon naman sa nangyayari sa Kidapawan, tinanong rin sila kanina sa press conference. Pero ang sabi ng NEDA kasi yung nag-head ng task force, ay hindi sila makakapagkomento dito dahil wala daw silang mandato. Iniimbestigahan naman na raw yung nangyari at nililive na lang o iniiwan na lamang nila yan sa proper authorities na magkomento tungkol nga doon sa insidente. Sa pagkakaalam natin, ang natatanggap ngayon ng mga magsasaka doon ay mga donasyon pa lamang. Kara? Okay, so ngayon alam na natin nandun na yung mga magsasaka, humihingi na sila ng bigas. May ibinigay na ba yung gobyerno na tulong sa kanila, ayuda, bigas o kung anumang ayuda sa kanila pagkatapos ng protestang nangyari? Sa pagkakaalam nga natin, Kara, nag-uusap pa lamang yung mga government agencies tungkol dyan, maging si Pangulong Aquino ay inaalam pa rin daw yung exact na nangyari. Hindi masagot kanina ng task force ng DPWH, ng NEDA, ng DSWD na humarap sa atin kanina kung ano na nga yung ginagawa ng pamahalaan para sa mga magsasaka sa Kidapawan dahil nga raw hindi sila yung mandated na magsalita tungkol sa issue na ito. Kara? Sinabi mo, Victoria, dun sa report mo kanina na binigyan na ng ayuda ng pamahalaan yung mga lalawigan na isinailalim sa state of calamity. Pagdating sa ayuda, ano bang ibig sabihin nito? This is in the form of what? Even prior daw, Kara, doon sa, or nung na-convene na itong task force noong mid-2015, ang mga na-layout daw nila na mga programa, mga proyekto na ibibigay doon sa mga magsasaka natin, doon sa mga kababayan natin na talaga maapektuhan itong El Nino, kabilang dyan yung cloud seeding, yung mga hybrid seeds na mas drought tolerant sila at dahil nga daw dyan ay kahit papaano ay malaki pa rin yung yield natin sa bigas, sa mais at sa iba pang mga agricultural crops dahil kahit papaano ay meron silang mga maayos na seeds na naitatanim. At dahil nga rin dito ay hindi daw natin kailangan mag-import ng bigas sa ngayon. At gaya nga rin sabi natin sa report ay meron pa tayong 34 days pa yung supply natin para sa bigas. Bukod doon sa mga nabanggit natin, inayos din daw yung irrigation, Kara, at yung coordination din sa local government para matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. So Kara? Victoria, sa madaling salita, yung binibigay na ayuda ng gobyerno, ito ay related sa pagtatanim nila ng palay o pagtatanim nila para magkaroon ng bigas. Hindi yung talagang dole out na namimigay ng sako ng bigas o ng makakain para dito sa mga pamilyang ito. Idagdag din natin, Kara, meron din na mga cash for work at meron din na mga food packs na ibinibigay ang DSWD. Kanina nag-mention ng DSWD ng pondo na nagastos nila para sa iba't ibang mga lugar. At sa halimbawa sa Gensan, I think nasa 10,000 packs na raw yung kanilang naipamigay. At nung tinanong sila kanina kung madadagdagan pa ba yung mga beneficiary para sa cash for work, ang sabi ng NEDA naman kanina ay yan din yung goal. Depende na lamang doon sa mga kahingian sa iba't ibang mga probinsya. Kara? Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad.